tag-araw na. Mainit ang araw at ang mga pipino mo sa hardin, imbes na magbigay ng masaganang ani, ay nagsisimula ng malanta at manilaw. Pamilyar ka ba sa ganitong sitwasyon? Maraming hardinero ang nakakaranas ng problemang ito. Ang matinding init ng araw ay kayang sirain kahit ang pinakamatitibay na halaman. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Ngayon, ilalantad namin ang sikreto. Anong uri ng pipino ang perpektong akma sa mainit na klima? Ang mga ito ay hindi lang makakaligtas, kundi magbibigay pa ng napakagandang ani. At higit sa lahat, hindi sila masusunog sa init ng araw. Humanda kang mamangha. Tatalakayin natin kung paano pipiliin ang tamang pipino para sa matinding tag-araw. Ang pipino ay halaman na mahilig sa init, pero kahit sila, may hangganan din. Ang matinding init at direktang sikat ng araw ay nagiging sanhi ng stress sa kanila. Ang mga dahon ay nasusunog at ang mga bulaklak at bunga ay nalalagas. Sa huli, wala kang aanihin. Maraming hardinero ang naniniwala na lahat ng pipino ay pare-parehong apektado ng sikat ng araw. Pero, isa itong maling akala. Matagal nang nakapag-develop ang mga plant breeder ng iba't ibang uri. Ang mga ito ay matibay sa mataas na temperatura at kaya nilang mamunga kahit sa pinakamahirap na kondisyon. Simulan natin ang pagpapakilala sa ating unang bida. Ipinapakilala namin sa inyo ang uri ng pipino na phoenix. Ito ay tunay na tagapagligtas, lalo na para sa mga nakatira sa mga lugar na may matinding init. Hindi nga nagkamali sa pagpapapangalan dito dahil ang phoenix ay parang muling nabubuhay at patuloy na namumunga. Kahit pa ang ibang uri ay matagal nang nalanta sa tindi ng sikat ng araw. Ano ang nagpapabukod tangi sa phoenix? Una sa lahat, ang kahanga-hanga nitong pagiging matibay sa init. Ang uring ito ay may kakaibang kakayahan na umangkop sa mataas na temperatura. Ang mga dahon nito ay mas makapal at may matingkad na berdeng kulay. Mayroon itong kakaibang estruktura na nakakatulong upang mas mahusay na masalamin ang sikat ng araw at maiwasan ang sobrang pag-init ng halaman. Bukod pa rito, ang phoenix ay mahusay din sa pagtitiis sa kakulangan ng tubig. Siyempre, mahalaga ang regular na pagdidilig para sa lahat ng pipino. Ngunit, kung sakaling makaligtaan mo ang isa o dalawang pagdidilig sa isang partikular na mainit na araw, hindi ka bibiguin ng phoenix. Patuloy itong lalago at uunlad. Ang uring ito ay hindi madaling malanta, hindi tulad ng maraming iba pang uri ng pipino na mas sensitibo. Ang isa pang mahalagang bentahe ng phoenix ay ang resistensya nito sa sakit. Sa ilalim ng stress na dulot ng init, madalas humina ang mga halaman at nagiging madaling puntirya ng iba't ibang fungal infection. Ngunit ang phoenix ay may matibay na resistensya. Matagumpay nitong nilalabanan ang pulbos na amag at iba pang karaniwang sakit. Napakalaga nito para sa isang matatag na ani. Ang bunga ng phoenix ay karapat-dapat din ng espesyal na pansin. Ito ay mga pipinong maraming gamit. Tamang-tama ito para sa sariwang salad, pati na rin sa pagpreserba. Mayroon itong napakasarap na lasa. Malutong ang laman nito at walang pait. Manipis ang balat, pantay at cylindrical ang hugis ng bunga. At karaniwan, umaabot ang haba nito sa 10 hanggang 12 sentimetro. Ang pagtatanim ng phoenix ay tunay na kasiyahan. Hindi ito nangangailangan ng labis na pag-aalaga. Ang mahalaga ay mabigyan ito ng sapat na sikat ng araw. At dito ipinapakita ang pangunahing katangian nito, ang kakayahang tiisin ang matinding sikat ng araw. Kahit pa ang iyong taniman ay nasa bukas na lugar kung saan buong araw ang sikat ng araw, kakayanin ito ng phoenix. Patuloy itong mamumunga at pasasayahin ka ng sariwang pipino. Isipin mo, kalagitnaan ng Hulyo, sobrang init ng panahon. Ang iyong mga kapitbahay
ay nagrereklamo sa kakaunting ani. Ngunit sa iyong hardin, mayroon kang malalagong halaman ng phoenix na puno ng matitibay at berdeng pipino. Kahanga-hanga, hindi ba? Ang uring ito ay isang tunay na regalo para sa mainit na tag-araw. Ipinapakita nito na ang pag-ani ng pipino sa tindi ng init ay hindi isang gawa-gawa lamang, kundi isang katotohanan. Kailangan lang talagang pumili ng tamang uri. Susunod na tayo. Ang ating susunod na paborito ay ang hybrid na courage at talagang nabibigyan nito ng katarungan ang pangalan nito. Ang pipinong ito ay may pambihirang tapang sa harap ng anumang pagsubok, lalo na sa matinding sikat ng araw sa tag-init. Ano nga ba ang nagpapaging matatag sa courage? Una sa lahat, ang henetika nito. Ang mga eksperto sa pagpapalahi ay nagpakitang gilas. Nakalikha sila ng hybrid na kayang mamunga ng aktibo kahit sa pinakamahirap na kondisyon. Ang courage ay isang parthenocarpic variety. Ibig sabihin, hindi nito kailangan ng pukyutan o iba pang insekto para sa pulinasyon. Nakabubuo ito ng bunga ng walang tulong ng mga ito. At ito ay kritikal na mahalaga sa matinding init dahil sa kainitan, nagiging hindi aktibo ang mga insekto na nagpapabunga. Ang mga dahon ng courage ay karapat-dapat ding bigyang pansin. Ang mga ito ay malalaki at maitim na berde. Bumubuo sila ng siksik na palumpong na lumilikha ng natural na lilim para sa mga bunga. Pinoprotektahan nito ang mga ito mula sa direktang pagkasunog ng araw at tumutulong na mapanatili ang isang optimal na microclimate sa paligid ng halaman. Ang dami ng ani ng courage ay talagang kahanga-hanga. Sa isang halaman, napakaraming pipino ang maaaring anihin. Sa tamang pangangalaga, ito ay mamumunga hanggang sa pinakamalamig na panahon. Kahit na umaabot sa rurok ang init ng tag-init, hindi humihina ang courage. Patuloy itong bumubuo ng mga bagong bunga at magbibigay saya sa inyo ng sariwang pipino. Ang mga bunga ng hybrid na ito ay napakagaganda. Ang mga ito ay maitim na berde na may maliliit na butlig. Ang hugis nito ay pantay at pabilog na pahaba na may haba na humigit kumulang 12.5 sentimetro. Ang laman nito ay siksik, malutong at makatas nang walang bahid ng pait. Ang courage ay perpekto para sa mga salad, pati na rin para sa pag-aasin at pagmamarinate. Nananatili itong malutong kahit pagkatapos ng pag-iimbak. Ang courage ay mayroon ding mataas na resistensya sa iba't ibang uri ng sakit ng halaman, kabilang ang powdery mildew, downy mildew at root rot. Sa mainit na panahon, mabilis na kumakalat ang mga sakit na ito. Ngunit ang matibay na resistensya ng courage ang tumutulong dito upang matagumpay na labanan ang mga ito. Ito ay malaking nakababawa sa panganib ng pagkawala ng ani. Maraming hardinero ang nagsasabi na ang courage ay napakabilis tumugon sa pagpapabunga at sa napapanahong pagdidilig. Kung bibigyan ito ng kahit pinakamababang komportabling kondisyon, susuklian ka nito ng higit pa sa iyong inaasahan at magbibigay sa iyo ng masaganang ani. Isipin kung gaano kaganda ang mag-ani ng pipino sa kainitan ng tag-init kapag naglalagablab ang init sa labas. Habang ang iyong mga halaman ng courage ay lunti, puno ng sigla at punong-puno ng sariwang bunga. Ito ay nagpapatunay na sa tamang pagpili ng uri ng halaman, kahit sa pinakamainit na panahon, masisiyahan ka sa sariwa at homemade na pipino. Ang courage, ito ang pinipili ng mga matatapang at mapaghandang hardinero. Ngayon, dumako tayo sa susunod na uri ng gulay sa ating listahan. Kilalanin si Herman. Ang hybrid na ito ay isang tunay na alamat sa mundo ng paghahalaman at may magandang dahilan kung bakit. Kinilala ang Herman dahil sa kanyang pambihirang katatagan
at napakagandang ani, lalo na itong umaani ng papuri sa mga sitwasyon kung saan ang ibang uri ng pipino ay nagiging maselan sa tindi ng init. Ano nga ba ang kakaiba kay Herman? Una, ang kanyang pambihirang kakayahang umangkop. Napakagaling niyang tumubo sa iba't ibang kondisyon, maging sa greenhouse man o sa bukas na taniman. At ang pinakamahalaga para sa atin, kayang-kaya niyang tiisin ang matinding init ng tag-araw. Kahit na tirik ang araw, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuo ng bunga ni Herman at patuloy siyang magbibigay sa inyo ng sagana at masarap na ani. Tulad ng Courage, si Herman ay isang Parthenocarpic hybrid. Ibig sabihin, hindi niya kailangan ng mga pollinator o insekto para mamunga. Ang halaman mismo ang bumubuo ng mga babaeng bulaklak na siyang magiging bunga. Malaking bentahe ito lalo na sa mainit na panahon kung saan hindi gaanong aktibo ang mga bubuyog at iba pang insekto. Tinitiyak nito ang tuloy-tuloy na pagbunga anuman ang pagbabago ng panahon. Ang mga halaman ng Herman ay matitibay at may malago at malakas na sistema ng ugat. Dahil dito, epektibo silang sumisipsip ng tubig mula sa lupa at nakakayanan ang panandaliang tagtuyot. Malalaki rin ang mga dahon ng Herman na nagbibigay ng sapat na lilim sa mga bunga. Pinoprotektahan nito ang mga pipino mula sa direktang pagkasunog ng araw. Nakakatulong ito upang mapanatili ang ganda ng mga pipino at maiwasan ang pagkatuyo ng mga ito habang nasa puno pa. Ang dami ng ani ng Herman, ito ay talagang kakaiba at kahanga-hanga. Isipin nyo, mula sa isang halaman, maaari kayong makakuha ng hanggang 10-12 kilo ng pipino sa isang season o higit pa. Sabay-sabay at sunod-sunod itong namumunga na parang alon-alon ang pagdating ng ani. Dahil dito, perpekto ang Herman para sa personal na gamit at gayon din sa mga nagtatanim para ipagbenta. Ang mga bunga ng Herman ay may klasikong anyo, matingkad na berde at may maliliit na bukol. Karaniwan, ang haba ng bawat pipino ay nasa 12 sentimetro. Siksik ang laman at napakalutong at higit sa lahat, wala itong pait. Ang mga pipinong ito ay pwedeng gamitin sa iba't ibang paraan. Napakasarap nito sa sariwang salad at perpekto rin para sa pag-aatsara o pagmamarinate. Ang inatsara at marinated na Herman ay laging lumalabas na napakasarap. Nananatili ang kanilang lutong at bango. Bukod pa rito, ang Herman ay may mataas na resistensya sa mga karaniwang sakit ng pipino. Malaki ang naitutulong nito para mapagaan ang pag-aalaga at mabawasan ang pangangailangan sa paggamit ng mga kemikal. Ito ay malaking bentahe, lalo na para sa mga gustong magkaroon ng malinis at organikong ani. Isipin nyo ito, ang inyong hardin, kalagitnaan ng tag-araw, matinding init. Pero sa inyong taniman ng Herman, naroon ang matutuwid at berdeng mga pipino, sunod-sunod at pare-pareho ang laki. At napakarami na hindi mo na alam kung saan ilalagay. Ganyang klase ng resulta ang ibibigay sa inyo ng kahangahangang hybrid na ito. Siya ang simbolo ng pagiging maaasahan at pagiging produktibo, lalo na sa mainit na klima. Sa pagpili ng Herman, pumipili kayo ng garantisadong tagumpay at kasaganaan ng sariwang pipino. Susunod, pag-uusapan natin ang variety na Murashka. Huwag kayong malinlang sa cute nitong pangalan. Sa likod nito ay isang tunay na mandirigma. May kakayahang lampasan ang pinakamahigpit na pagsubok ng tag-init. Ang Murashka ay isa sa mga uri na hindi kayo bibiguin sa tindi ng init at sisiguraduhin ang tuloy-tuloy na ani kahit ang ibang pipino ay nagsisimula ng manghina. Kaya ano ang nagpapakatatag sa Murashka? Una, ang compact nitong laki. Hindi masyadong lumalaki ang mga halaman ng Murashka. Dahil dito, nagagamit nila ng husto ang tubig at sustansya. Nakakatulong din ito
para mas makayanan ang stress mula sa matataas na temperatura. Ang maliliit na dahon ay nakakabawas din sa pag-evaporate ng tubig na napakahalaga sa mainit na klima. Ang murashka ay kabilang sa tinatawag na cluster hybrids. Ibig sabihin, sa isang kilikili ng dahon, sabay-sabay na nabubuo ang maraming bunga. Minsan, umaabot pa sa 5 hanggang 7 piraso. Isipin nyo, sa isang maliit na bahagi ng tangkay, isang buong kumpol ng pipino ang hinog na at nangyayari ito kahit sa tindi ng sikat ng araw. Nagbibigay ito ng napakataas na ani sa bawat halaman. Kaya't ginagawa nitong hindi ka panipaniwala ang pagiging produktibo ng murashka. Tulad ng naunang binanggit sa ating listahan, ang murashka ay isang parthenocarpic na variety. Hindi nito kailangan ang mga bubuyog para sa pulinasyon. Tinitiyak nito na regular na mabubuo ang mga bunga, hindi alintana ang aktibidad ng mga insekto. Kaya't makukuha mo ang iyong ani ng walang pagkaantala. Ang bunga ng murashka ay maliliit at maayos na gherkins. Mayroon itong matingkad na berdeng kulay na may maliliit at malimit na bukol. Karaniwang 8 cm ang haba ng mga pipino. Ito ang perpektong laki para sa pagpepreserba. At syempre, para sa sariwang salad. Ang laman nito ay siksik, napaka-crispy at walang kahit katiting na pait. Hindi lumalaki ng sobra ang mga pipinong ito. Kung makalimutan mong anihin sila sa tamang oras, hindi sila magiging malalaking barilis. Mananatili silang compact at masarap. Ang murashka ay kilala rin sa pagiging matibay laban sa iba't ibang karaniwang sakit ng pipino tulad ng powdery mildew. Napakahalaga nito lalo na sa mainit at mahalumigmig na panahon kung saan mas aktibo ang mga sakit. Ang malakas nitong resistensya ay nakakatulong sa halaman na manatiling malusog at produktibo sa buong panahon ng pagtatanim. Ang pagtatanim ng murashka ay medyo madali lang. Perpekto ito para sa pagtatanim sa bukas na lupain, sa greenhouse, at kahit sa balkonahe gamit ang malalaking paso. Ang kailangan lang ay bigyan ito ng sapat na sikat ng araw. Hindi nito kinatatakutan ang direktang sikat ng araw. Sa katunayan, gustong-gusto niya ito. Isipin niyo, naglalakad kayo sa inyong hardin at sa mga halaman ng murashka, may daan-daang maliliit at crispy na pipino na nakasabit, handa ng anihin. At ito ay sa kainitan ng tag-init kung kailan maraming hardinero ang nagrereklamo dahil sa kakulangan ng ani. Ang variety na ito ay isang tunay na kayamanan para sa mga nagpapahalaga sa pagiging compact, masaganang ani, at syempre, ang tibay laban sa init. Ipapakita sa inyo ng murashka na kahit maliit na pipino ay kayang maging higante sa kanyang mga katangian. At narito na tayo sa ikalima, ngunit hindi hamak na mas kahangahangang uri, ang ekol. Ang hybrid na ito ay isang tunay na biyaya para sa sino mang naghahanap ng mapagkakatiwalaan at masaganang pipino. Lalo na sa panahon na ang matinding init ng tag-araw ay nagiging malaking hamon. Siguradong hahanga kayo sa tibay at dami ng bunga ng ekol. Ano ang nagpapangyari sa ekol na maging napakahusay? Una sa lahat, ang pambihirang kakayahan nitong makatiis sa init. Ang hybrid na ito ay sadyang nilinang para itanim sa mga rehiyon na may mahaba at mainit na tag-araw. Ang mga halaman nito ay madaling umangkop sa matataas na temperatura. Patuloy silang lumalago at namumunga kahit sa pinakamatinding init. Ang mga dahon ng ikol ay epektibong nagpoprotekta sa mga bunga mula sa pagkasunog ng araw. Lumilikha ito ng isang microclimate na sumusuporta sa pantay-pantay na paglaki ng mga pipino. Ang ikol ay isang maagang mamunga at parthenocarpic na hybrid. Nangangahulugan ito ng ilang benepisyo. Dahil sa maagang pamumunga, mabilis kang makakakuha ng unang ani, lubos itong mahalaga
habang naghihintay ng mga paboritong pagkain sa tag-araw. Bukod pa rito, tinitiyak ng Parthenocarpy ang tuloy-tuloy na pagbuo ng bunga, hindi na kailangan ng mga bubuyog o iba pang pollinators na tulad ng nabanggit na ay napakahalaga sa mainit na panahon kung saan bumababa ang aktibidad ng mga insekto. Ang ekol ay may napakataas na ani. Mula sa isang halaman, maaari kang makakuha ng kahangahangang dami ng pipino. Masigla at masagana itong namumunga. Hindi rin mabilis manghina ang mga halaman. Pinananatili nila ang kanilang pagiging produktibo sa buong season. Tinitiyak nito ang tuloy-tuloy na supply ng sariwang pipino para sa inyong hapagkainan. Ang mga bunga ng ekol ay mga klasikong kornisyon. Mayroon silang magandang matingkad na berdeng kulay. Ang balat ay may maliliit, siksik na bukol at mapusyaw na tinik. Karaniwan, ang haba ng mga pipino ay 8 hanggang 10 sentimetro. Ginagawa itong perpekto para sa sariwang pagkain at para din sa pag-asin at pagmamarinate. Ang laman ay siksik, makatas at may kakaibang kagat o crunch. At ang pinakamahalaga, wala itong pait. Ito ay malaking kalamangan para sa sino mang nagtatanim ng gulay. Mahusay na pinapanatili ng mga pipinong ekol ang kanilang lasa at hitsura. Hindi sila naninilaw sa puno at hindi rin lumalambot. Ginagawa nitong mahusay na pagpipilian para sa paggamit sa bahay at para sa mga nagpapalaki ng gulay para ibenta. Ang kanilang hitsura ay laging magiging perpekto. Bukod pa rito, ang ekol ay may magandang kumpletong resistensya sa ilang pangunahing sakit ng pipino. Kabilang dito ang olive spot, cucumber mosaic virus, at powdery mildew. Ang ganitong resistensya ay nagbabawas ng pangangailangan para sa preventive treatments at nagpapahintulot na makapagtanim ng mas environmentally friendly na ani. Isipin ninyo, pumasok kayo sa inyong hardin sa kainitan ng tag-araw. Ang mga halaman ng ekol ay nakatayo, berde at malusog, puno ng napakaraming malinis at malutong na pipino. Tila nagmamadaling mapunta sa inyong hapagkainan o sa garapon. Iyan mismo ang resulta na ibinibigay ng kamangha-manghang hybrid na ito. Ang ekol ay kasing kahulugan ng pagiging mapagkakatiwalaan, mataas na ani, at paglaban sa init. Ito ang inyong pagpipilian para sa garantisadong tagumpay sa pagtatanim ng pipino. Narito ang ating susunod na bida, ang uri ng pipino na concurrent, at ang pangalan nito ay sadyang akma. Ang pipinong ito ay talagang kayang makipagsabayan sa maraming iba pang uri, lalo na pagdating sa pagiging matatag sa init at pagiging sagana sa ani. Ang concurrent ay isang opsyon na subok na ng panahon. Hindi ito bibigo sa inyo kahit pa sa pinakamainit na tag-araw. Ano ang nagpapagawa sa concurrent na maging ganito katibay? Una sa lahat, ang kanyang malakas na sistema ng ugat. Ito ay nagpapahintulot sa halaman na lumalim ang pagkapit sa lupa at epektibong kumuha ng tubig kahit sa panahon ng tagtuyot. Napakahalaga nito upang manatiling buhay ang halaman sa mainit na panahon. Hindi madaling malanta ang concurrent at patuloy itong lumalago kahit sa kaunting diligan. Hindi tulad ng maraming modernong hybrids, ang concurrent ay isang uri na pinopollinate ng mga bubuyog at ito ang kanyang kakaibang katangian. Gayunpaman, sa kabila nito, nagpapakita pa rin ito ng mahusay na resulta sa pamumunga kahit sa mainit na panahon kung saan maaaring bumaba ang aktibidad ng mga bubuyog. Sapat na ang nabubuong bunga na nagtitiyak ng matatag at masaganang ani. Ang mga halaman ng concurrent ay kilala sa kanilang malakas na paglaki. Nagbubunga sila ng siksik na dahon. Ang mga dahong ito ay lumilikha ng natural na lilim para sa mga bunga na pinoprotektahan ang mga ito mula sa direktang sikat ng araw at iniiwasan ang pagkasunog.
Nakakatulong ito upang mapanatili ang magandang hitsura ng mga pipino at hindi matuyo habang nasa puno. Ang ani ng concurrent ay matatag at mataas. Sabay-sabay at masigla itong namumunga at nagbibigay ng ani ng tuloy-tuloy sa buong season. Ginagawa nitong napaka-aasahang pagpipilian para sa anumang hardin, lalo na para sa mga nagpapahalaga sa pagiging predictable at ayaw ng sorpresa ng kakulangan sa ani. Ang mga bunga ng concurrent ay mga klasikong pipinong Ruso. May kulay na maitim na berde at ang balat ay may malalaki, agwat-agwat na bukol at itim na tinik. Ang haba ng pipino ay karaniwang 10.2 sentimetro, perpektong sukat para sa sariwang salad at pagpreserba. Ang laman ay siksik, napaka-crispy, makatas at mabango. Ang pinakamahalaga, ang mga pipinong ito ay ganap na walang pait na ginagawa itong paborito sa bawat hapag kainan. Ang concurrent ay kilala rin sa kanyang mahusay na resistensya sa ilang karaniwang sakit ng pipino, kabilang ang bacteriosis at olive spot. Nakakatulong ito upang manatiling malusog at produktibo ang halaman sa buong season, kahit sa mahihirap na kondisyon ng mainit na tag-araw. Isipin na lang, nangunguha kayo ng ani ng concurrent at ang bawat pipino ay perpekto sa lasa at crispiness. At ito ay nangyayari sa kainitan ng tag-araw kung saan marami ng ibang nagtatanim ang nahihirapan. Ang concurrent ay ang pinipili ng mga nagpapahalaga sa subok na tibay at pagiging maaasahan at gustong makakuha ng matatag, masarap na ani ng pipino kahit sa pinakamainit na panahon. Talagang karapat-dapat itong makipagsabayan sa pinakamahuhusay na uri. Ipagpatuloy natin ang ating pagpapakilala sa mga matitibay na pipino. Ngayon, ang Zajulia naman ang ating tatalakayin. Hindi lang ito basta pipino, isa itong klasiko. Kilala na ito ng maraming hardinero mula pa noong matagal na panahon. Nakilala ang Zajulia dahil sa pambihira nitong tibay at kakayahang magbigay ng tuloy-tuloy na ani kahit sa mahihirap na kondisyon. Lalong-lalo na kayang-kaya nito ang matinding init ng tag-araw. Ano nga ba ang dahilan kung bakit napaka-maaasahan ng Zazulia? Una sa lahat, mabilis itong lumaki. Ang Zazulia ay kabilang sa mga early maturing o maagang mamunga na uri. Mabilis mong makukuha ang unang ani. Minsan ay sa loob lang ng 40-45 na araw matapos itong sumibol. Dahil dito, masisiyahan ka na sa sariwang pipino habang ang iba ay nagsisimula pa lang mamulaklak. Ang pagiging maagang mamunga ay paraan din upang maiwasan ang pinakamaiinit na buwan, bagamat kayang-kaya pa rin ng Zajulia ang mga ito. Ang uri ng pipino na ito ay Parthenocarpic. Ibig sabihin, hindi nito kailangan ng bubuyog para sa polinasyon. Napakakritikal ito para sa garantisadong ani, lalo na kung nakatira ka sa isang lugar kung saan hindi masyadong aktibo ang mga bubuyog dahil sa init o iba pang dahilan. Lahat ng bibihiyang bunga ay mabubuo at magbibigay ito sa iyo ng masaganang pamumunga. Ang mga tanim ng Zazulia ay may mahahabang baging. Aktibo itong lumalaki at nagkakaroon ng maraming dahon. Ang makapal na dahon na ito ay nagbibigay ng magandang lilim sa mga bunga. Pinoprotektahan ang mga ito mula sa direktang sikat ng araw at iniiwasan ang sunburn o pagkasunog. Bukod pa rito, nakakatulong ang mga dahon sa pagpapanatili ng moisture sa lupa at pagpapanatili ng tamang temperatura sa paligid ng ugat. Ang ani ng Zajulia ay laging mataas at matatag. Magkasabay itong namumunga at literal na sunod-sunod ang iyong aanihin. Makakapag-ani ka ng pipino kada ilang araw. Sa kabila nito, pinapanatili ng mga halaman ang kanilang sigla at patuloy na namumunga hanggang sa malalim na taglagas. Kahit pa sobrang init ng tag-araw, hindi ka bibiguin ng Zazulia. Madaling makilala
Ang mga bunga ng Zajulia, mahaba ang mga ito, silindrikal ang hugis, at may makinis o bahagyang bukol-bukol na balat. Ang kulay nito ay matingkad na berde at makintab. Ang haba ng pipino ay karaniwang 25 cm. Perpekto ito para sa sariwang salad at hiwaan. Ang laman nito ay malambot, makatas, at mabango na walang pait. Ang Zajulia ay ang mismong simbolo ng pagiging sariwa at masarap. Ang uri ng pipino na ito ay mayroon ding magandang resistensya sa ilang karaniwang sakit ng pipino. Kasama na rito ang olive spot at cucumber mosaic virus. Dahil dito, mas lalo itong nagiging kaakit-akit para itanim, lalo na sa mga gustong bawasan ang paggamit ng mga chemical na pampuksa ng peste at sakit. Isipin mo, ang iyong bakuran, kalagitnaan ng tag-araw, matinding init, at sa iyong taniman ng zazhulya nakasabit ang mahaba at matitingkad na pipino. Kumikinang ang mga ito sa sikat ng araw at parang humihingi na ng pitas at hain sa mesa. Ganyan mismo ang resulta na ibinibigay ng kamanghamanghang uring ito. Ang zazulya ay ang pipino para sa mga nagpapahalaga sa subok na kalidad at gustong magtamasa ng masaganang ani ng masasarap na pipino kahit sa pinakamaiinit na araw. Pinapatunayan nito na ang klasiko ay laging napapanahon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang susunod na variety, ang Masha. Isa itong napaka-popular at paboritong hybrid ng maraming hardinero at hindi nakapagtataka. Ang Masha ay napatunayang napaka-reliable, maaga magbunga at sagana sa ani na pipino. At ang pinakamahalaga sa ating pinag-uusapan, napakagaling nitong makayanan ang matinding init ng tag-araw. Ano ang nagpapaging espesyal sa Masha? Una sa lahat, ang kakaiba nitong kombinasyon ng pagiging maaga, magbunga at pagiging matatag sa stress. Ang Masha ay nagsisimulang magbunga ng napakaaga. Makakaani ka na ng mga unang pipino sa loob lamang ng 38 or 40 araw matapos umusbong ang mga buto. Nagbibigay ito ng pagkakataon na makakuha ng ani bago pa man dumating ang pinakamatinding init. Ngunit kahit abutin pa ito ng pinakamainit na panahon, hindi sumusuko ang Masha. Patuloy pa rin itong aktibong lalago at bubuo ng mga bunga. Ang Masha ay isang Parthenocarpic hybrid. Ibig sabihin, hindi na nito kailangan ng pulinasyon. Ang lahat ng bunga ay kusang mabubuo. Ginagarantiya nito ang isang matatag at mataas na ani, anuman ang lagay ng panahon at kung mayroong mga insekto para sa pulinasyon. Ito ay isang napakahalagang kalamangan, lalo na kung nagtatanim sa mainit na klima. Ang mga halaman ng masya ay may katamtamang taas at malago ang pagkalat ng baging. Bumubuo sila ng sapat na kakapalan ng dahon. Ang mga dahon na ito ay nagsisilbing natural na proteksyon para sa mga bunga. Pinoprotektahan nito ang mga ito mula sa direktang pagkasunog ng araw at tumutulong sa pagpapanatili ng pinakamainam na temperatura sa paligid ng mga bunga na nagpapatibay sa kanilang pantay na pag-unlad. Ang pagiging mabunga ng masya ay talagang kahanga-hanga. Nagbibigay ito ng sabay-sabay at sagana na ani. Mula sa isang puno, makakaani ka ng hanggang 10 to 12 kilo ng pipino at ito ay kung bibigyan mo ng tamang pangangalaga. Matagal itong namumunga at tuloy-tuloy, makakakuha ka ng sariwang pipino sa buong tag-araw at maging hanggang sa pagpasok ng taglagas. Ang mga bunga ng masya ay maliliit at pulpul na pipino, kulay berdeng matingkad na may maliliit at siksik na bukol-bukol at puting himulmol. Ang haba ng mga pipino ay humigit kumulang 8 to 11 sentimetro. Ito ay perpektong sukat para sa sariwang salad at para sa pagpreserba. Lalong-lalo na, ang masya ay angkop sa pag-asin at pagatsara. Pinapanatili nito ang pagiging malutong at ang masarap na lasa. Ang laman nito ay siksik, makatas, mabango,
at walang bahid ng pait. Ang masya ay mayroon ding mataas na resistensya sa iba't ibang pangunahing sakit ng pipino. Kabilang dito ang powdery mildew, olive spot, at cucumber mosaic virus. Ang ganitong pagiging matatag ay lubos na nagpapadali sa pangangalaga sa mga halaman at binabawasan ang pangangailangan para sa chemical treatments. Nagbibigay daan ito upang makakuha ng organic at ligtas na ani. Isipin mo, ang iyong hardin, kasagsagan ng tag-araw, at ang mga puno ng masya ay punong-puno ng maraming matitibay at malulutong na pipino para bang nag-aanyaya silang kainin. Iyan ang resulta na ibibigay ng kahangahangang hybrid na ito. Ang masya ay ang tamang pagpipilian para sa mga nagpapahalaga sa maagang ani at nais makakuha ng saganang masarap na pipino kahit sa pinakamainit na panahon. Mapapatunayan ito sa iyo na ang pagtatanim ng pipino ay maaaring maging madali at napakaproduktibo. Pumunta tayo sa susunod. Ngayon naman, ipapakilala namin ang isang uri ng pipino na may pangalang crepish. Lubos nitong binibigyang katwiran ang pangalan nito. Ito ay isang tunay na atleta sa mundo ng mga pipino na ginawa para makayanan ang iba't ibang pagsubok. At syempre, hindi ito natatakot sa matinding init ng tag-araw. Ang pangunahing bentahe ng crepish ay ang pambihira nitong tibay sa stress. Sa matinding init, maraming pipino ang nagsisimulang malagas ang kanilang mga bunga dahil hindi lang nila makayanan ang bigat ng init. Pero ang crepish ay nananatiling matibay hanggang sa huli. Mayroon itong malakas, matatag na tangkay at mahusay na ugat. Ito ang dahilan kung bakit nito kayang tiisin ang pagbabago-bago ng panahon, kasama na ang matinding init at panandali ang kakulangan sa tubig. Mahalagang tandaan na ang crepish ay uri ng pipino na nangangailangan ng polinasyon ng pukyutan. Kaya para sa magandang ani, kailangan nito ng mga insektong tagapag-pollinate. Maaari ninyo silang akitin sa pagtatanim ng mga halamang bulaklak na mapagkukunan ng nektar sa malapit. Ngunit ang katangiang ito mismo ang nagbibigay sa bunga nito ng klasikong lasa ng pipino na labis na pinahahalagahan ng maraming hardinero. Ang ani ng crepish ay matatag at maaasahan. Hindi ito naghahabol ng mga record, ngunit matatag itong nagbibigay sa inyo ng pipino sa buong panahon ng pagtatanim. Makakasiguro kayo na hindi kayo mawawalan ng ani kahit ba maging sobrang init at tagtuyot ang tag-araw. Ang mga bunga ng crepish ay maikli, medyo bilog na mga pipino. Ang mga ito ay madilim na berde na may malalaking bukol-bukol. Ang haba ay karaniwang hindi hihigit sa 10 to 20 sentimetro. Ang laman ay siksik, malutong, walang butas, at walang kapaitan. Ginagawa nitong perpekto para sa pag-aasin at pagmamarinate. Sa mga garapon, nananatili ang tigas at ang sikat nitong lutong. Kilala rin ang crepish sa matibay nitong kalusugan. Mayroon itong mahusay na resistensya sa downy mildew at sa iba pang karaniwang sakit. Nagbibigay daan ito para itanim ng may kaunting paggamit ng kemikal na proteksyon na siyempre ay isang malaking plus. Isipin ninyo, katapusan ng Hulyo, nag-aapoy ang araw. Ngunit ang inyong mga tanim na crepish ay nakatayo na parang mga sundalo, matibay, luntian, at nakasabit sa kanila ang mga perpektong pipino para sa pag-aasin, isa-isa ang ganda. Ang uri na ito ay angkop para sa mga nagpapahalaga sa pagiging maaasahan at gustong makakuha ng garantisadong ani ng matitibay, malulutong na pipino na magpapasaya sa inyo sa buong taglamig. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang tunay na klasiko, isang uri ng pipino na pamilyar at minamahal na ng maraming henerasyon ng mga hardinero. Narito ang Rodney Chook. Ang pangalan pa lang nito ay nagpapahiwatig na ng pagiging sariwa at malamig.
at may magandang dahilan. Ang pipinong ito ay talaga namang sagip sa tindi ng init ng tag-araw. Ano ang sikreto ng walang kupas na kasikatan ng Rodney Chalk? Ito ay dahil sa kahangahangang kakayahan nitong umangkop at pagiging maaasahan. Ang uri na ito ay nalampasan na ang pagsubok ng panahon at napatunayan ang kakayahang makibagay sa iba't ibang kondisyon. Kasama na ang mainit at tuyong klima. Mayroon itong malakas at mahusay na ugat. Nakakatulong ito sa halaman na makakuha ng tubig mula sa malalim na lupa, kaya't ang Rodney Chalk ay madaling nakakayanan ang pansamantalang tagtuyot at hindi masyadong naaapektuhan ng sobrang init. Ang Rodney Chalk ay isang uri ng pipino na inopollinate ng mga bubuyog. Para sa magandang ani, kailangan niya ng mga insekto. Ngunit napakayaman ng pamumulaklak nito, kaya't umaakit ito ng mga bubuyog mula sa buong paligid at ito ang nagsisiguro ng matatag na pagbuo ng mga bunga kahit na hindi palaging pabor ang panahon. Pagdating sa ani, ang Rodney Chalk ay palaging nakapagbibigay kasiyahan. Hindi ito naghahangad ng record tulad ng ilang modernong hybrids. Ngunit ito ay namumunga ng tuloy-tuloy at matagal. Makakapag-ani kayo ng sariwang pipino sa buong tag-araw at maging sa simula ng taglagas. Ang bunga ng Rodney Chalk ay isang sukatan ng sarap. Mayroon itong hugis silindrikal, maliwanag na berde ang kulay. Ang balat ay may maliliit na bukol at puting butlig. Ang haba ng pipino ay karaniwang 9 hanggang 12 sentimetro. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang lasa nito. Ang laman ay malambot, malutong at napakasariwa at likas na walang pait. Ginagawa nitong perpektong pagpipilian ang Rodney Chalk para sa sariwang salad at magagaan na merienda, pati na rin sa paggawa ng inasinang pipino. Talaga namang napakasarap ng mga ito. Ang Rodney Chalk ay mayroon ding magandang resistensya sa iba't ibang sakit, kasama na ang downy mildew. Nakakatulong ito upang mapanatili ang kalusugan at pagiging produktibo nito sa buong panahon ng pagtatanim. Isipin ninyo ang isang mainit na tanghali. Pumipitas kayo ng malamig, matigas na pipino na Rodney Chalk mula sa taniman. Hinihiwa ninyo ito at kumakalat sa buong bahay ang sariwa, amoy tag-araw na bango. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ito minamahal. Ang Rodney Chalk ay hindi lang isang klase. Ito ang lasa ng tunay, maaraw na tag-araw, na hindi masisira ng anumang tindi ng init. Ngayon naman, ipakilala namin sa inyo ang isa pang kahangahangang hybrid, ang libel. Marahil, hindi pa gaanong pamilyar ang pangalan nito kumpara sa mga naunang nabanggit. Pero maniwala kayo, karapat dapat itong bigyan ng pansin, lalo na kung naghahanap kayo ng pipino na hindi tinatablan ng matinding init at sikat ng araw. Ang libel ay isang hybrid na galing sa German selection at malaking bagay na iyan. Kilala ang mga German breeder sa kanilang pagiging masinop at detalyado at sa hangarin nilang makamit ang perpekto. Ang libel ay isang malinaw na patunay nito. Ito ay nilikha upang magbigay ng matatag na ani sa iba't ibang kondisyon at ang init ng tag-araw ay hindi hadlang para dito. Ano ang nagpapa-espesyal sa libel? Una sa lahat, ang mataas nitong kakayahang umangkop. Mahusay itong tumubo sa loob ng greenhouse man o sa bukas na lupa. Malakas ang sistema ng ugat nito na nagbibigay daan sa halaman na epektibong gamitin ang moisture at makayanan ang panandaliang tagtuyot. May kakaibang istruktura rin ang mga dahon nito na tumutulong upang hindi gaanong mapinsala ng sobrang init sa araw. Ang libel ay isang hybrid na inopollinate ng bubuyog, pero mas marami itong nabubuong babaeng bulaklak. Ito ay lubos na nagpapataas ng ani nito at nagbibigay ng matatag na pamumunga kahit na hindi gaanong aktibo
ang mga bubuyog sa tag-init. Ang ani ng libel ay napakataas. Sabay-sabay itong namumunga at nagbibigay ng ani ng tuloy-tuloy sa buong season. Sa isang halaman, makakakuha kayo ng saganang ani ng pipino. Hindi ito agad nanghihina at patuloy na nagbibigay sa inyo ng sariwang bunga hanggang sa malamig na panahon. Ang bunga ng libel ay mga klasikong kornisyon. Mayroon itong silindrikal na hugis. Maitim na berde ang kulay nito na hindi nagiging dilaw. Ang ibabaw nito ay may maliliit na bukol-bukol. Ang haba ng mga pipino ay 10 sentimetro. Ang laman nito ay siksik, malutong at makatas at walang kapaitan kahit kaunti. Dahil dito, ang libel ay perpektong pagpipilian para sa pagpepreserba. Ang mga inasnan at inatsarang pipino ay lumalabas na napakasarap at pinapanatili nila ang kanilang lutong at tigas. Ang libel ay kilala rin sa mataas nitong resistensya sa iba't ibang sakit, kabilang na ang scab at cucumber mosaic virus. Ito ay lubos na nagpapadali sa pangangalaga dito at nagbibigay daan upang makakuha ng ani na ligtas sa kemikal. Isipin niyo, sa taglamig, nagbubukas kayo ng garapon ng malulutong na pipino at naaalala ang mainit na tag-araw at ang saganang ani na ibinigay sa inyo ng libel. Ang hybrid na ito ay ang pagpipilian para sa mga nagpapahalaga sa kalidad at gustong makakuha ng maaasahan at mataas ang ani na klase na hindi kayo bibiguin kahit sa pinakamainit na panahon. Ipagpatuloy natin ang ating listahan at ang susunod na tampok ay ang variety na may kaakit-akit na pangalang palchik. Isa itong subok na variety na minamahal ng maraming magtatanim at may magandang dahilan. Ang palchik ay singkahulugan ng pagiging maaasahan at napakasarap na lasa. Kaya nitong tiisin ang init ng tag-araw. Ano ang nagpapatangi sa palchik na lubhang kaakit-akit? Una sa lahat, ang pagiging madali nitong alagaan. Hindi ito nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga. Mahusay itong tumubo sa iba't ibang uri ng lupa at madaling umayon sa iba't ibang kondisyon ng panahon. Mayroon itong malakas at matibay na halaman na kayang tiisin ang matinding init at maging ang kaunting paglamig. Ang palchik ay isang variety na umaasa sa bubuyog para sa polinasyon. Ngunit napakarami nitong bulaklak, kaya lagi itong umakit ng sapat na pollinators. Nasisiguro nito ang tuloy-tuloy na pagbuo ng bunga at masaganang ani. Ang ani ng palchik ay talagang kahanga-hanga. Namumunga ito ng sabay-sabay at patuloy na nagbibigay ng ani sa buong season. Kaya naman, paniguradong mayroon kang sariwang pipino sa buong tag-araw. Ang bunga ng palchik ay maliliit at malinis na pipino. Mayroon itong pahaba, silindrikal na hugis na parang mga daliri, kaya siguro palchik ang pangalan. Kulay, light green ang mga ito. Ang balat ay makinis o may bahagyang bukol. Hindi lumalagpas ng 10 to 20 sentimetro ang haba ng mga pipino. Malambot ang laman, malutong, napakasariwa, makatas at mabango. At ang pinakamahalaga, walang pait. Ang palchik ay perpektong variety para sa sariwang pagkain. Napakasarap nito sa mga salad at mahusay din para sa pag-aasin, lalo na sa paggawa ng inasinang pipino na may mababang alat. Ang palchik ay kilala rin sa pagiging matibay laban sa ilang karaniwang sakit. Nakakatulong ito upang mapanatili ang kalusugan ng halaman at ang kanyang kakayahang mamunga sa buong season. Isipin mo, naghahanda ka ng sariwang salad para sa iyong mga kaibigan at lahat sila ay humahanga sa sarap ng pipino at ipinagmamalaki mong sabihin na ito ay ang barating palchik na ikaw mismo ang nagtanim at hindi ito takot sa init. Ang barating ito ay ang perpektong pagpipilian para sa mga nagpapahalaga sa klasikong lasa at gusto ng maaasahan,
madaling alagaang pipino na magpapasaya sa iyo ng masaganang ani. Dumako na tayo sa susunod na tampok sa ating listahan. Ito ang variety na atlet. Ang pangalan pa lang nito sadyang nagpapaliwanag na. Ang pipinong ito ay tunay na atleta, malakas, matatag, at handang-handa sa anumang hamon. At ang init ng tag-araw, para sa kanya, hindi ito problema, kundi isa lamang panibagong pagsasanay. Ano ang sikreto ng tibay ng athlete? Una sa lahat, ang matibay nitong henetika. Ang hybrid na ito ay sadyang nilinang upang lumaki sa ilalim ng matitinding kondisyon. Mayroon itong mataas na resistensya sa matinding init at tagtuyot. Mayroon itong malakas at sumasangasangang sistema ng ugat na nagbibigay daan upang epektibo nitong makuha ang tubig at sustansya mula sa lupa. At ang mga dahon nito ay may makapal na istruktura na nakakatulong upang mas mahusay nitong matiis ang init ng araw at mabawasan ang pagsingaw ng tubig. Ang atlet ay isang parthenocarpic hybrid na nangangahulugang hindi nito kailangan ng bubuyog para sa pulinasyon. Ginagarantiyan nito ang tuloy-tuloy na pagbuo ng bunga kahit na sa pinakamainit na panahon. Kung kailan hindi aktibo ang mga insekto, makakasiguro ka na ang iyong ani ay hindi aasa sa kapritso ng kalikasan. Napakataas ng ani ng atlet. Namumunga ito ng sagana at mahaba ang panahon. Mula sa isang puno, makakakuha ka ng kahangahangang dami ng pipino. Hindi rin nito inilalagas ang mga namumungang bulaklak o maliliit na bunga kahit na sa matinding init na ginagawa itong isa sa mga pinakamaasahang hybrid para sa mainit na klima. Ang bunga ng atlet ay mahaba, tuwid at kulay luntian. Mayroon itong kulay matingkad na berde at makinis ang balat o may bahagyang pagkaribid. Ang haba ng pipino ay maaaring umabot ng 18-20 sentimetro. Perpekto para sa sariwang salad at hiwaan. Ang laman nito ay malambot, makatas at walang butas at talagang walang pait. Ang atlet ay may napakasarap na lasa na nananatili kahit lumaki pa ito ng husto. Ang hybrid na ito ay may mataas ding resistensya sa komplikadong pangunahing sakit ng pipino. Malaki ang naitutulong nito upang mapadali ang pag-aalaga at makapagtanim ng malusog at eco-friendly na ani. Isipin mo, nakatingin ka sa iyong hardin sa kasagsagan ng init ng tag-araw at nakikita mo kung paano nakatayo ang malalakas na halaman ng atlet na luntian at punong-puno ng sigla, puno ng mahahaba at magagandang pipino. Ang hybrid na ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga naghahanap ng pinakamataas na ani at ayaw magtiis ng pagkalugi ng ani dahil sa init. Patutunayan sa iyo ng athlete na ang tunay na kampeyon ay kayang lampasan ang anumang pagsubok. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tunay na kakaibang gulay sa listahan natin. Kilalanin ang Emerald Stream. Hindi lang ito basta pipino, kundi isa ring palamuti sa inyong hardin. At ang kagandahan pa, kahanga-hanga ang kakayahan nitong makatagal sa matinding init ng tag-araw. Ano ang bumubukod tangi sa Emerald Stream? Una, ang itsura nito. Isa itong long-fruited na hybrid. Ang mga bunga nito ay kayang umabot ng 30 hanggang 50 sentimetro ang haba. Manipis ang mga ito, hugis ahas, may makintab na matingkad na berdeng balat, at may maliliit na bukol-bukol. Talagang nakakabighani ang tingin nito. Ngunit ang pinakamahalaga, ang Emerald Stream ay may kahangahangang paglaban sa init. Nagmula ito sa mga rehiyon na may mainit na klima, kaya ang matataas na temperatura ay sanay na lang para dito. Ang hybrid na ito ay parthenocarpic. Ibig sabihin, hindi na nito kailangan ng polinasyon. Sinisiguro nito ang tuloy-tuloy na pagbubunga sa buong season, anuman ang lagay ng panahon. Ang mga halaman ng Emerald Stream ay napakatibay at may mahahabang baging.
Mabilis itong lumaki at nagkakaroon ng maraming dahon. Ang makapal na dahon nito ay lumilikha ng sapat na lilim para sa mga bunga. Pinoprotektahan ng mga ito mula sa direktang sikat ng araw at pagkasunog. Ito ay lalong mahalaga para sa mga ganitong klase ng mahahabang pipino. Napakataas ng ani ng emerald stream. Bumabunga ito ng marami at tumatagal ang pagbubunga. Mula sa isang puno, makakakuha ka ng maraming exotic na bunga. Pero higit sa lahat, ang lasa ng emerald stream ay talagang napakasarap. Ang laman nito ay napakalambot, makatas, at may bahagyang tamis. Wala itong kapaitan at may kaaya-ayang aroma. Manipis ang balat nito, kaya hindi na kailangan pang balatan. Perpekto ang pipinong ito para sa sariwang salad. Nagbibigay ito ng kakaibang pampagana at kakaibang hitsura sa inyong ulam. Mayroon din itong magandang resistensya sa iba't ibang sakit, kasama na ang powdery mildew. Nakakatulong ito para manatili itong malusog at patuloy na mamunga sa buong season. Isipin na lang kung gaano ninyo mapapahanga ang inyong mga bisita sa paghahanda ng salad na may mga mahahaba at eleganteng pipinong ito. At sabihin ninyong kayo mismo ang nagtanim nito at hindi ito takot sa anumang init. Ang Emerald Stream ay ang tamang pagpipilian para sa mga mahilig mag-eksperimento at gustong magtanim ng kakaiba ngunit mapagkakatiwalaan at masarap. Ngayon, halika't magsaya tayo sandali. Pag-usapan natin ang isang uri ng halaman na may nakakatuwang pangalan, ang mga masayahing duwende. Huwag kayong palilin lang sa cute na pangalang ito dahil sa likod nito ay naroon ang napakatibay at masaganang pipino na talagang mahilig sa sikat ng araw. Ano nga ba ang nagpapa-espesyal sa mga masayahing duwende? Una sa lahat, ang pagiging compact nito. Ito ay isang hybrid na maraming bunga ang sumisibol sa isang buhol. Sa bawat singit ng dahon, nabubuo ang isang buong kumpol ng mga namumuong bunga. Minsan, umaabot pa sa 8 hanggang 10. Pero hindi gaanong lumalaki ang mismong halaman. Ginagawa nitong perpekto para sa pagtatanim sa limitadong espasyo, halimbawa sa greenhouse, sa balkonahe, o maging sa malaking paso. Nakakatulong din ang compact nitong laki para mas mahusay na makayanan ang init at makatipid sa paggamit ng tubig. Ang mga masayahing duwende ay isang partenokarpikong hybrid. Hindi nito kailangan ng polinasyon. At ibig sabihin nito, lahat ng namumuong bunga sa kumpol ay bubuo at magiging maliliit at malulutong na pipino. Ginagarantiya nito ang talagang napakabungang ani. Ang hybrid na ito ay talagang mahilig sa liwanag at init. Hindi ito takot sa direktang sikat ng araw. Sa katunayan, sa ilalim ng araw, mas lalong bumubuti ang pakiramdam nito at aktibong nagpapalaki ng dahon at bunga. Ginagawa nitong perpektong pagpipilian para sa pinakamasisikatan na bahagi ng inyong hardin. Ang mga bunga ng mga masayahing duwende ay maliliit at malinis na mga kornisyon. Ang haba nito ay 8 hanggang 10 sentimetro lamang. Mayroon silang hugis silindro, matingkad na berde ang kulay, at natatakpan ng maliliit na bukol-bukol. Ang laman nito ay siksik at napakalutong, makatas at medyo matamis, walang bahid ng pait. Ang mga pipinong ito ay talagang nilikha upang kainin ng diretso mula sa halaman at gayon din para sa pagpapreserba o pagpipikling. Sa garapon, mukha silang napakasarap tignan at pinapanatili nila ang kanilang pagkalutong. Ang mga masayahing duwende ay kilala rin sa magandang resistensya nito sa mga pangunahing sakit ng pipino. Nakakatulong ito upang manatili silang malusog at pasayahin kayo ng masaganang ani sa buong season. Isipin nyo na lang, ang inyong mga anak o apo ay masayang-masaya na pipitas ng isang dakot ng maliliit at masayahing pipinong ito at agad itong
kung uyain ng may gana. Ang mga masayahing duwende ay hindi lang basta ani. Ito rin ay puno ng positibong emosyon. Ito ang tamang pagpipilian para sa mga gustong magkaroon ng masaganang ani, ng masasarap na kornisyon at magdagdag ng saya sa kanilang hardin. At sa ating pagpapatuloy, ang susunod nating bida ay isang hybrid na may napakagandang pangalan, bouquet. Hindi basta-basta ibinigay ang pangalang ito dahil hindi lang ito nagbubunga ng tig-iisang pipino, kundi buong buwig, parang tunay na mga buke ng mga umuusbong na bunga. Ito ang dahilan kung bakit napakabunga nito. At ang pinakamahalaga, mahusay itong nakakatutulog sa matinding init ng tag-araw. Ang pangunahing problema ng maraming uri ng pipino tuwing tag-init ay inilalagas nila ang kanilang mga bulaklak at umuusbong na bunga. Kulang lang sa lakas ang halaman para mapakain ang lahat ng ito. Pero sa bukit, ibang usapan. Mahigpit itong kumakapit sa kanyang magiging ani. Kahit na umaakyat ang markang taas ng temperatura, patuloy itong nagbubuo at nagpapalaki ng kanyang maraming umuusbong na bunga. Ang bouquet ay isang parthenocarpic hybrid na uri ng kumpol. Ibig sabihin, hindi na nito kailangan ng polinasyon. Sa bawat kilikili ng dahon, nabubuo ang 5 hanggang 8 o minsan mas marami pa na bulaklak na babae, at lahat ng ito ay pwedeng maging ganap na pipino. Tinitiyak nito ang isang napakagandang ani. Ang mga halaman ng bouquet ay compact. Hindi ito kumukuha ng maraming espasyo. Gayunpaman, napakaproduktibo nito. Ang mga dahon nito ay mahusay na nagpoprotekta sa mga bunga mula sa matinding sikat ng araw, lumilikha ng komportabling microclimate para sa kanila. Ang mga bunga ng bouquet ay maliliit, pantay-pantay na kornisyon. May haba silang 8 tuwisas na 10 sentimetro. Mayroon silang magandang matingkad na berdeng kulay at may maliliit na bukol-bukol sa balat. Ang laman nito ay siksik, malutong, at napakabango. Walang bahid ng pait. Ang mga pipinong ito ay perpektong-perpekto para sa pagpreserba. Sa mga garapon, mukha silang napakaganda at nananatili ang kanilang lutong. Mayroon din ang bouquet ng mahusay na resistensya sa mga pangunahing sakit ng pipino. Nakatutulong ito upang manatili itong malusog at patuloy na mamunga sa buong panahon. Isipin ninyo, lumapit kayo sa isang halaman at doon hindi lang isa o dalawang pipino, kundi buong buwig, nakabitin, parang ubas. At ito ay sa pinakamatinding init ng tag-araw. Ang bouquet ay ang tamang pagpipilian para sa mga gustong makakuha ng pinakamataas na ani sa pinakamaliit na espasyo at maging sigurado na hindi hadlang ang init sa inyong mga plano. Dumako na tayo sa susunod na uri, ang malish. Ang pangalan pa lang nito, na malish or maliit, ay nagsasaad na ng pangunahing katangian nito, ang pagiging compact. Pero huwag kayong magpapalinlang sa maliit nitong sukat dahil ang malish na ito ay tunay na matibay at malakas. Kayang-kaya nitong tiisin ang matinding init ng tag-araw at gagantimpalaan pa kayo ng napakagandang ani. Ang malish ay perpektong pagpipilian para sa mga may maliit na hardin o para sa mga nagtatanim ng pipino sa balkonahe lang. Hindi masyadong humahaba ang mga baging nito, kaya hindi kakain ng malaking espasyo. Pero sa kabila ng pagiging compact, napakaproduktibo pa rin nito. Ang pagiging compact nito ay nakakatulong para mas mapaglabanan nito ang iba't ibang stress, kasama na ang matinding init. Mas kakaunti ang enerhiyang ginagamit ng halaman sa pagpapalaki ng mga dahon at baging. Sa halip, iginugugol nito ang enerhiya sa pagbuo ng mas maraming bunga. Ang uring ito ay kilala rin sa bilis nitong anihin. Makakaani na kayo sa loob lang ng kapunta hanggang 40 times araw pagkatapos ng pagtubo.
Kaya naman, masisiyahan kayo sa sariwa at masasarap na pipino sa buong panahon ng tag-init. Ang malish ay isang uri na umaasa sa bubuyog para sa pulinasyon. Ngunit ang maganda rito, karamihan ng mga bulaklak nito ay babae, kaya sigurado ang magandang pamumunga at matatag na ani. Ang bunga ng malish ay maliliit, makinis at kaaya-ayang berde. Umaabot sa 8 sentimetro ang haba nito at may hugis biluhaba silindro na may kulay mapusyaw na berde. Ang laman nito ay malambot, malutong at napakasarap na walang kapaitan. Ang mga pipinong ito ay perpekto para kainin ng sariwa at napakagaling din sa paggawa ng atsara o pickles. Madali lang din itong ilagay sa maliliit na garapon. Bukod pa rito, kilala rin ang malish sa tibay nito. Hindi lang matinding init ang kinakaya, kundi pati na rin ang bahagyang paglamig ng panahon. Kaya naman, isa itong napaka-aasahang pagpipilian para sa mga rehiyon na pabago-bago ang klima. Isipin na lang, sa maliit ninyong balkonahe o sa maayos na taniman, lumalaki ang compact ngunit napakabungang halaman na ito at bibigyan kayo ng sariwa at malutong na pipino. Pinapatunayan ng malish na hindi laging kailangan ng malaking hardin para sa masaganang ani. Ang mahalaga, ang tamang uri ng halaman ang inyong piliin. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagkilala sa ating mga bida. At ang susunod na ating tatalakayin ay ang variety na Gosha. Isa itong napakagandang hybrid na talagang karapat dapat pagtuunan ng inyong pansin. Lalo na kung naghahanap kayo ng pipino na kayang manatili kahit sa init ng araw at sa panahon ng tagtuyot. Ang Gosha ay isang napakabunga at matibay na uri ng hybrid. Dinisenyo ito upang magbigay ng tuloy-tuloy na ani sa iba't ibang kondisyon at mahusay nitong nagagawa ang layuning iyon. Mayroon itong malakas at malusog na halaman na kayang tiisin ang mga stressful na sitwasyon, kabilang na ang matinding init ng tag-araw. Ang hybrid na ito ay parthenocarpic. Ibig sabihin, hindi nito kailangan ng polinasyon. Nagsisiguro ito ng tuloy-tuloy na pagbubunga kahit pa hindi gaanong favorable ang panahon para sa mga bubuyog. Kaya makakasiguro kayo na hindi kayo mauubusan ng ani. Kabilang ang Gosha sa tinatawag na cluster or bungkos na hybrid. Sa bawat kilikili ng dahon, nagbubunga ito ng 3 hanggang 5 pipino. Ito ang dahilan ng napakataas nitong ani. Mula sa isang halaman, makakakuha kayo ng maraming pipino. At bukod pa rito, matagal at pantay-pantay ang pagbubunga nito. Ang mga bunga ng Gosha ay magaganda at pantay-pantay ang hugis ng pipino. Mayroon silang cylindrical na anyo, madilim na berde ang kulay, at napupuno ng maliliit at siksik na bukol-bukol. Ang haba ng mga pipino ay karaniwang 10 hanggang 12 sentimetro. Ang laman nito ay siksik, malutong, napakasarap at makatas, at walang anumang pait. Ang Gosha ay perpekto para sa sariwang pagkain at maging sa paggawa ng atsara. Pinapanatili nito ang pagiging malutong at masarap kahit pagkatapos itong iproseso. Mayroon din itong mataas na resistensya sa karaniwang sakit ng mga pipino. Nakatutulong ito upang manatiling malusog at patuloy na magbunga sa buong panahon ng pagtatanim. Isipin nyo, namimitas kayo ng ani ng Gosha at bawat pipino ay parang pinili, diretso, maganda at malutong. At ito ay sa kainitan ng tag-araw kung kailan ang araw ay tirik na tirik. Ang Gosha ang tamang pagpipilian para sa mga naghahanap ng maaasahan, mabunga at napakasarap na pipino. Hindi kayo nito bibiguin at bibigyan kayo ng masaganang sariwang pipino sa inyong hapag-kainan. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod nating bida. Ito ay isang hybrid na pipino na may napaka-interesanting pangalan, balang, grasshopper.
Gaya ng balang sa mundo ng insekto, mabilis at hindi rin ito napapagod. Ang pipinong ito ay tunay na isang sprinter, kaya nitong magbigay ng pangunahing ani bago pa man dumating ang pinakamatinding init. Ngunit kahit sa tindi ng sikat ng araw, hindi ito basta-basta sumusuko. Ang pangunahing bentahe ng balang ay ang napakaaga nitong pamumunga. Maaari na ninyong anihin ang inyong mga unang pipino sa loob lamang ng 26 to 38 araw pagkatapos nitong sumibol. Ito ang isa sa pinakamabilis na hybrid. Ang bilis nitong ito ay nagbibigay daan para makakakuha ka ng saganang ani sa simula pa lang ng tag-init kung kailan kulang pa ang sariwang gulay at hindi pa umaabot sa rurok ang init. Ngunit kahit tumindi na ang tag-init, hindi sumusuko ang balang. Mayroon itong mahusay na paglaban sa init at patuloy pa rin itong namumunga. Bagamat hindi na kasing aktibo kumpara sa simula ng season, sigurado pa rin kayong may sariwang pipino kayo. Ang balang ay isang parthenocarpic hybrid na ang ibig sabihin ay hindi na nito kailangan ng pulinasyon. Isa rin itong cluster type kung saan sa bawat kimpit ng dahon ay bumubuo ito ng duyo si kumapara na bunga. Tinitiyak nito ang mataas at sabay-sabay na ani. Ang mga bunga ng balang ay maliliit at pulidong pipino. May haba itong 9 to 12 sentimetro, hugis silindro, at may kulay na madilim na berde na may mapusyaw na guhit. Ang laman nito ay siksik, malutong at walang bahid ng pait. Ang mga pipinong ito ay perpekto para sa atsara at pagmamarinade. Napananatili nila ang kanilang pagiging matigas at malutong. Bukod pa rito, ang balang ay may mataas na resistensya sa sakit. Kabilang dito ang powdery mildew at cladosporiosis. Nakakatulong ito upang manatili itong malusog at patuloy na magbunga. Isipin na lang, ngayong Hunyo pa lang, napapakain mo na ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay ng sariwa at malutong na pipino mula sa iyong sariling hardin. Samantalang ang iba ay naghihintay pa lang ng kanilang ani. Ang balang ay ang perpektong pagpipilian para sa mga ayaw maghintay at gustong makakuha ng mabilis at saganang ani na hindi takot sa init ng tag-init. Kaya nabuwag na natin ang maling akala na lahat ng pipino ay pantay-pantay na nahihirapan sa init. May mga variety pala na sadyang idinisenyo para labanan ang tindi ng sikat ng araw. Kapag pinili mo ang Phoenix, Courage, German o iba pang uri mula sa aming listahan, sinisigurado mong magkakaroon ka ng napakagandang ani. Kahit pa sa pinakamainit na tag-init, ito ay isang malaking pagbabago sa paghahalaman. Huwag mong hayaang maubusan ka ng sariwang pipino dahil lang sa init. Piliin ang tamang variety. Kakayanin nila ang init ng araw at siguradong bibigyan ka ng masaganang ani. Ngayon, alam mo na ang sikreto para magkaroon ng matagumpay na anihan ng pipino. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like naman. Mag-subscribe sa aming channel para hindi mo mapalampas ang iba pang kapaki-pakinabang na tips. Sa comment section, ibahagi mo kung anong variety ng pipino ang itinatanim mo tuwing tag-init at alin sa mga ito ang pinakamahusay na lumago. Gusto naming malaman ang iyong mga karanasan.